Fair warning sa lahat ng matitino at mabubuting empleyado ng mababang kapulungan. Fair warning sa inyong lahat dyan na matitino at mabubuting loob na empleyado ng House of Representatives, ng Committee on Appropriations, pati na ng Committee on Finance ng Senado. Huwag po kayong magpapagamit. Huwag po kayong magpapabudol. Huwag kayong susunod sa illegal na kautusan ng kahit na sino pang higher-ups. Huwag po kayong papayag, maiipit po kayo. Ipit na po ito. Wala silang maipakitang kopya ng enrolled bill. Wala. At hinihingi natin yung kopya ng General Appropriations Bill dahil iahambing po natin yan. Doon sa ating nakita at nakita naman ninyo, may tatak, may stamp na receive ng House of Representatives Bills and Index Service blanco. Pag itong may pakita nilang enrolled bill ay meron ng mga halaga, lalo po silang malulubog sa kumunoy na sila rin ang gumawa. Kaya yung mga kababayan natin na nagtatrabaho sa mababang kapulungan, dyan sa Senado, huwag po kayong magpapagamit, huwag kayong susunod sa illegal na kautusan ng higher-ups, ilalaglag kayo niyan. Nakita naman ninyo nung naiipit na sila, sinong tinuro? Kasalanan daw ng mga miyembro ng technical working group, kasalanan daw ng mga technical working staff ng mga congressmen at senador. Mantakin ninyo, nung nagkabuhol-buhol na, sila ang nagnanakaw ng bilyong-bilyong piso, ilalaglag yung mga matitino, mabubuti at honest na empleyado ng House of Representatives at Senado dahil lamang sila ay miyembro ng technical working group o technical working staff. Mag-iingat po kayo, wag po kayong susunod. Ito po ay kautusan na, pinapakita ko po sa inyo. Ito po ay kautusan ng Korte Suprema. Inatasan na po ang mababang kapulungan at ang Senado, ilabas ninyo ang kopya ng enrolled bill on or before noon of February 24. Pinalalabas na rin po ang kopya ng General Appropriations Bill. Mahalaga ito dahil dito ikukumpara natin yung kopya ng Vice-Cam report. Yung Vice-Cam report na ratified, approved, signed, and filed before the House of Representatives Bills and Index Service na nagpapakita at naipakita natin panay blanco. 28 items blanco, nagkakahalagang higit kumulang ay 241 billion pesos. At speaking of yung tamang pagpapasa ng budget, sagutin ko lamang po ito kay Edward Simbulan. Ano yung sabi ni Edward? Ang bilis ha. I-message mo ulit, Edward. Paano ba ibaba ito? Nabababa ba ito? Okay. Alam ko na. Okay, bababa ko lang. Edward Simbulan. At, sandali. Kasi maganda yung tanong nito. Sagutin natin. Saan na siya? Nawala eh. Okay. Yan, hanap ko na. Marunong na ako mag-scroll down. Sensya na kayo. Bagamat tayo po'y kaya nating magpaliwanag ng mga bagay na gusto niyong maliwanagan, yung pag-scroll po, bali, hanapin natin mamaya. Kay breath away, ika nga, makapangyarihan sila sa pera. Hindi naman po pera lang ang sukatan. Kinakailangan patuloy nating ipaglaban ang karapatan ng sambayan ng Pilipino. Kay Prieto Marge Richard, salamat. Kay Rafi Amod Natangkop, Attorney Vic Go, kay Bel M, we support you, Attorney Vic Rodriguez, number 56 sa Senado, sure na po ang panalo niyo, God bless po. May awa po ang bathala at kung sakaling tayo po'y makakabuti para sa bayan, para sa sambayan ng Pilipino, pahihintulutan po niya na tayo ay makarating sa Senado. Kay William Canale Zaspa, salamat. Kay Marilyn Rebaula, yes, go, Attorney Vic, laban lang, we are with you. Kaya Edward Simbulan, Attorney Vic, so ba honest, pakisagot po ako, salamat po. Hindi ko naintindihan eh. Attorney Vic, so ba honest, pakisagot po ako.
Hindi ko po alam kung anong tanong ninyo. Mag-message po uli kayo para masagot po natin. Kay Boy Nabudol ako, tapos ang mga pagnanakaw sa kaba ng bayan. Boy Nabudol ako. Maraming salamat sa iyong pagsubaybay. Kay Pretty Vanji, lumalakas na lang loob ng politiko magnakaw kasi kahit mapakulong mo ng ilang buwan ang mga kurakot, di naman obligado ibalik ang mga ninanakaw. Kaya po tayo ay lumalapit sa inyo, humingi na inyong tulong, maghatid po kayo ng bago sa Senado ngayon 2025 at ating niyang aayusin yung mga batas na sa tingin natin tutuldok sa kultura ng korupsyon sa ating bansa. Balik po tayo sa budget, kaya po ako natutuwa dahil sa ating ginawang pagsasalita dito po sa Iloilo Convention Center kasama ang lahat ng barangay captain ng South Cotabato Province ay nagpalakpakan po sila nung sinabi kong buti pa ang mga sangguniang kabataan, buti pa ang sangguniang barangay, marunong umintindi sa diwa ng saligang batas, marunong umintindi sa diwa ng Local Government Code of 1991 sapagkat alam nila na bawal magpasa ng budget taon-taon na merong blanco. Nagpalakpakan po sila, naiintindihan nila Kaya buti pa kayo. Alam ninyo ang halaga ng bawat sentimong ginagastos o gagastusin ng sangguniang barangay at ng sangguniang kabataan. Hindi kayo nagpapasa ng budget na may blanco kahit ang halaga ng blanco ay 1 sentimo. Samantalang itong mga mambabatas na miyembro ng Vice Camp, 28 items blanco, tinatago ang kopya ng enrolled bill. Buti na lang, meron ng linabas na kautusan. Ang ating Korte Suprema, ang sinasabi po nila, respondents, sino po yung respondents? Kundi yung tatlo, yung House of Representatives, yung Senate of the Republic of the Philippines, at ang tanggapan ng Pangulo. Yun po yung respondents sa kaso na ito. Ang sinasabi, respondents are likewise required to submit by personal service not later than February 24. Malapit na po iyan. Sa ano na po ito sa darating na Tuesday? Tuesday po ba ang February? I-check ko lamang ho Ang February 24 ay Monday. So essentially, binibigyan na lamang sila hanggang Lunes bago ho magtanghali na isubmit ang mga sumusunod. Original copy of the 2025 Appropriations Bill and bill po hindi yung batas, bill at original copy of the 2025 Appropriations Enrolled Bill. So ulitin ko, yung ating mga matitinong lingkod bayan na nagtatrabaho sa House of Representatives at miyembro ng Committee on Appropriations Technical Working Group, ganun din sa Senado, yung mga nagtatrabaho matitino na miyembro ng Committee on Finance at nagsisilbing Technical Working Staff, huwag po kayo magpapagamit. May ipit po kayo rito, may kautusan na ang Korte Suprema. Pag inutusan kayo na gumawa ng peking enrolled bill, wag po kayong pumayag. Meron po kaming basihang gagamitin. Ikukumpara po natin yan, papanagutin po natin lahat ng makakating kamay na nakialam dito sa falsipikado at maanumalyang 2025 budget. Kay Balitang Hopya Mani Popcorn, what happens if they don't comply na ilabas ang enrolled bill? Then they can be cited in contempt or magkakaroon tayo ng constitutional crisis. Kung i-head on ng Legislative Department